Hello guys! Hello para to sa lahat ng mga Aries, welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome! Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa lahat ng Aries. This is general reading, so pwede kang makaresonate, gamitin mo ngayong intuition sa panonood, Aries. Okay. First 3 cards tayo. 8 of Clover, 4 of Hearts, and 5 of Hearts. So, dito sinasabi ng baraha sa'yo na Aries, meron kang pinagdaanan na financial, physical, or mental, or maybe psychological distraction, or imprisonment, or pwedeng rejection, or kung ano man to na stagnation. Okay? Comment down below if you resonated. But, sinasabi ng baraha sa'yo na in the coming months, or maybe last month, diba, April, yung month ng April and May, sinasabi sa'yo ng baraha na possible na makuha mo yung stability and balance, especially sa relationship. Pwedeng for the past few months, masyado kang nag-alala para sa pamilya mo, para sa asawa, kung may asawa ka, boyfriend, girlfriend, sa lola, kung may lola, or sa kung ano man about relationship. Parang ganon. Diba? Parang ganito siya. Yung inaalala mo, you're stagnant, you're, parang sinasabi ng baraha na stagnant, rejected, parang bumagsak yung foundation mo sa emotion. But nandito na yung 4 of Hearts na sinasabi sa'yo na huwag kang mag-alala kasi magiging stable, secured na siya. Okay? Okay, thank you. Aries. Business venture. Aries. Wow. So, eto ay para sa mga Aries na meron silang maiisip na bagong business idea. Dito sinasabi na trust and follow through on a new business idea or career opportunity. So, halimbawa, may naisip kang company or pwedeng trabaho na gusto mong gawin or mag-apply ng trabaho, mag-business, as long as na legal siya, hindi siya illegal, sinasabi ng baraha sa'yo na trust. Magtiwala ka and follow through kung ano man to na business na gusto mong simulan, career, or any opportunity. Okay, Aries. Okay, the Moon, the Magician, the Sun, and the High Priestess. Okay. So, dito guys, sinasabi ng baraha mo, first 2 cards mo, na meron sa inyo Aries na, yun nga, marami kayong mga pinangihinayangan, kinakatakutan, parang ganon. So, paki-comment sa comment section if you resonated. Hindi ko alam kung ano yung kinakatakutan mo kasi personal to. Sinasabi ng the Moon sa'yo na makinig ka sa sinasabi ng iyong intuition kasi ikaw lang naman ang makaka-resolve ng takot na yan. Kasi minsan, o hindi minsan, talagang yung takot natin is an illusion lang talaga. Diba? Illusion lang naman yung takot. Kung alam mo sa sarili mo, you're accepting na kung ano yung nangyayari sa buhay mo, bakit ka matatakot? Diba? So, yung damo na to, sinasabi sa'yo na trust your intuition. Diba? May gusto kang business na buksan, may gusto kang pasukin na trabaho, mag-apply ng trabaho or career, trust your intuition. Okay? And trust the process, guys. Para pag hindi tayo nagtitiwala sa proseso, doon lalabas yung impatience. Okay? 5 of Cups. Mayroon dito sa inyo, ito yung past mo to. 5 to. Diba? 5 of Cups. So, double confirmation, yung 5 of Cups.
Sinasabi ng barahan na dumaan ka sa panahon, sa trial, test, and error ng ating universe. Kumbaga, meron kang pinagdaanan na pagsubok sa buhay. Na feeling mo dati, you're alone, you're lost, you're empty. But now, sinasabi ng barahan na binigyan ka ng pagkakataon ng universe na milagro, ng milagro. Diba? So, etong message na to sa'yo, Aries, sinasabi na yung pinagdaanan mong pagsubok sa buhay ay hindi yun talaga pagsubok para kumbaga sirain ka, para kasi masama ka. Hindi, no. Yung pagsubok na pinagdaanan mo, ang pagsubok na yon is just a test. Tinetest ng universe kung gaano ka katotoo sa sarili mo, kung gaano ka katatag sa foundation mo, kung gaano yung pamilya mo, yung mga nagmamahal sa'yo, kung gaano kanila kamahal. And tinitest din ng universe kung gaano yung faith mo, kung ano yung faith mo talaga. And dito, binagyan ka ng pagkakataon, second chance, third chance, fourth chance, or kung ano man na chance ito na binigay sa'yo, kasi is a miracle talaga. Milagro talaga to. Maybe health, maybe may problem ka sa health, tapos biglang kang gumaling, or kung ano man. And dito sinasabi ng barahan na, let go of your past, diba? Let go of your past, let go of this one, let go of your 8 of clover, and move on, start new, be happy, stay positive, diba? So, sinasabi sa'yo dito na, yung nangyayari sa buhay ng tao, high priestess siya, yung nangyayari sa buhay ng tao, once na ibinigay natin yan sa Panginoon, sa universe, wala tayong dapat problemahin. Okay? So, yun. Share ko lang sa inyo, guys. Diba? Share ko lang. Personally, diba? Parang etong baraha mo na to, nakarelate to sa akin. Hindi ako Aries, pero nakarelate yan sa akin. Nung medyo bata pa ako. Medyo bata pa. Diba? Nag-asawa. Wala namang problema. Nagpatingin sa doktor. Wala namang problema sa panganganak. Wala namang problema sa matres. Wala namang problema yung asawa ko. But, hindi kami nagkakaanak, diba? Hindi nagkakaanak eh. So, ang tendency ng ganun, pag hindi ka nagkakaanak, yung feeling mo, kine-question mo yung sarili mo eh. May mali ba sa akin? Diba? But yung mga masasamang tao, ang gaganda ng buhay nila. Perfect sila eh. May anak, maganda yung buhay, may pera, ganyan, ganito, may trabaho. But, during that time na may, yun yung trial eh. Trial sa buhay ka. Buhay ko, buhay namin. Ang ginawa lang namin, nag-reflect lang kami. Diba? Nag-reflect kami ng asawa ko. Marami kaming nakuhang mga judgment, criticism. Diba? Parang ganun. Hindi ka na makaka-join sa mga reunion, sa mga kasi magtatanong, kailan kayo magkakaanak? Ang tagal na, ganyan. Naunahan pa kayo na ganyan, ganito. Baog si ganyan, ganyan. Diba, sobrang pain and heartaches and pressure yun. But, one night, diba, parang one night, parang isa siyang illumination sa akin. Kasi ako yung yung asawa ko, hindi siya yung sobra-sobrang nag-worry. Kasi sabi niya, if it's right timing. Pero ako hindi, aggressive ako eh. And, sabi ko, okay, basta one night yun, parang natulog lang ako ng 6 p.m. Tapos nagising ako ng mga 1 a.m. Tapos nang natulog ako nun, sobrang iyak ako. Diba? Parang feeling lost. Feeling empty. Diba? Yung faith mo, yung trust mo, binigay mo na lahat, pero wala pa rin. May involved na siyang spiritual, may involved ng medical, pero wala pa rin. One night, ganun, pagkagising ko, parang illumination, parang feeling fresh. Ganun, yung energy mo dito, feeling fresh. Galing ka sa pagsubok, di ba? Parang, pakiramdam ko, okay, just let go. Let go. Let go, let God. I prayed. Sabi ko, okay, Lord, bahala ka na. Ikaw na yung bahala. Siguro naman, magiging masaya pag kahit ganyan, ganito. And then, nakalimutan na namin yun. Nakalimutan na namin. And after 3 months,
Diba? After 3 months, sobrang iba yung pakiramdam ko eh. Parang feeling ko may sakit ako na hindi ko alam. Tapos pumunta ako sa doktor, ganun na. Diba? Surprisingly, nagkaroon, nabuo, nakadalawa pa. Diba? So, sinasabi ko sa inyo na lahat ng pagsubok na pinagdadaanan natin, may rason yan. Sometimes it's a test of being patient. Yung faith natin, tinetest din yung faith. Ganun. Basta ang gawin mo lang, kung ito yung pinagdadaanan mo, just enjoy. Enjoy the moment. And kung babae ka, baka feeling mo, di ba, yung hindi pa nabubuntes, baka iniisip mo na ako, baka may edad na ako. No. No. Alam mo ba, sa Bible, di ba, kahit sobrang tanda na, 60 years old, 55, 59, pwede pang mabuntes. And natatakot ka, ay, high risk na yan. No. If you have God in your heart, wala kang kinakatakutan dapat. Diba? Wala kang dapat, just let go. Bahala na siya. Ibigay mo yun sa Panginoon. Diba? Hindi niya ibibigay yan sa'yo kung hindi yan para sa'yo. Diba? So, yun. Be positive. Just let go of the situation. Ganun. Okay? Diba? So, yung next cards mo, 9 of Wands and 10 of Wheels. So, it's your energy to eh. Nakikita ko sa'yo dito, Aries, nakakaramdam ka ng pagod. Pagod ka na naman. Pagod ka sa paghihintay. Pagod ka sa kung ano man yan na nararamdaman mo. But don't worry. Wheel of Fortune is here. Sinasabi sa'yo ng Wheel of Fortune na everything happens for a reason. Trust and follow your intuition. Lahat ay magbabago. Pera. Sinasabi ng pera. Ay sinasabi ng baraha, wala kang pera sa ngayon. Walang imposible guys, as long as na tinatrabaho natin yan. As long as na hindi ka tumitigil, yun. Pero kung tumigil ka, di ba, wala yun. Ganun yun eh, di ba? Pagod ka na wala kang pera. Pagod ka na hindi ka nakapag-ipon ng pera. Tapos ang ginawa mo, nag-resign ka. Paano mo makukuha yung gusto mo kung nag-resign ka? Di ba? Dito sa 10 of Wheels and Wheel of Fortune, sinasabi na kung ano man ang rason ng pagod natin, ng paghihintay, dapat alam natin kung ano yung solusyon doon. And if ever ginawa mo na yung solusyon, wala pa rin, let go mo na lang. Kasi kung talagang para sa'yo, para sa'yo. Okay? Diba? 10 of Wands and Page of Wands. Siguro sa ngayon, if you're unemployed, feeling lost, feeling empty, unemployed, walang love life, may problema pa sa pera, may problema sa health, may problema sa magulang, may problema sa environment, may problema sa bahay, ang dami mong problema siguro. But yun na nga, yung Page of Wands, it's a future prediction, na sinasabi ng barahan na i-enjoy mo ngayon, sa kasalukuyan, i-enjoy mo kung wala kang trabaho, magpahinga ka, mag-refresh ka, 'di ba? Nasa probinsya ka ba? Gamitin mo yung natural light, environment, 'di ba? Yung dagat, yung ilog, yung tubig, yung sunlight, yung full moon, and new moon na 'yan, yung mountain, 'di ba? Gamitin mo 'yan para makapag-recharge ka ng energy mo. Kasi maybe on October or in the coming months, magiging sobrang busy ka na, 'di ba? So, huwag mong sayangin yung oras na meron ka sa ngayon. Yun yung sinasabi na if hindi tayo kontento sa kung anong nangyayari sa buhay natin, relocate. If hindi tayo kontento sa ginagawa natin, change. 'Di ba? Ganun lang yun, kasimple. Okay? So, thank you guys for watching. Bye!